Finally, nandito tayo sa Hong Kong Center, sa city itself. Hi guys! Hi! Wow! Ang good! Guys, yung kasama natin si Travel Tayo PH. Ito try ko panindigan na mag-cashless sa buong Hong Kong trip na to. Cheers guys! Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, we are traveling back to Hong Kong! Hey guys, babalik tayo sa Hong Kong. Pero this time malamig na weather naman, no? Kasi winter ang Hong Kong. Ang winter sa Hong Kong is December, January, and February. So, nakailang Hong Kong na tayo pero ngayon lang natin yata may experience yung malamig na season, no? Lagi tayong hulas na hulas every time nag-Hong Kong tayo. So, excited ako na ma-experience yung malamig na season naman. So, kakatapos ko lang mag-check-in sa aking flight. Kasi medyo napaaga ako. So, sabi ko, explore muna natin dito yung parang renovated area ng airport. Kasi mas maganda na yung food court dito, guys. Ito. Yun, no? Nasa NAIA Terminal 3 ako, guys. Meza Food Hall. So, kumain ako dyan sa Marugami actually kanina, guys. So, kakatapos ko lang kumain dyan. Tapos, marami na rin silang mga restaurants dito. Paris Baguettes. Ayan, may Jayco na rin pala dito if gusto niyo ng donut. Ayan, may Jayco, Mary Grace. Meron pa ba doon pala? Ito hindi pa nag-open pero Mama Lou's. And then Kenny Rogers dito. Ito, kung gusto niyo ng tinapay, pastries, Paris Baguette. Tapos Watami kung gusto niyo naman ng mga ramen. Ayan, may Watami doon. Nanyang and Chili's. So guys, para mas ma-visualize nyo, ito yung ground floor ng airport, Terminal 3, no? Ito yung arrival hall kung saan kayo dumadating pag may flight kayo. Tapos dito, di ba dati may mga Jollibee dito? Ngayon, ano na siya, parang malaking food court. It's called Tambayan. So, Tambayan at iba pa. So, para siyang malaking food court. May mga, at least marami ng upuan dito. Kung napa-early kayo sa flight nyo, may mga upuan pa dyan na yun, no? Tapos doon sa second floor, doon ako kumain sa Marugami, yung pinakita ko sa inyo. Tapos sa third floor, doon yung departure area. Doon kayo mag-check-in sa mga counters doon. Guys, dito naman sa third floor, dito sa mga OFWs. Kung mga OFW kayo, like you just go dito. I think may lounge yung mga OFW dito. Pakita nyo lang yung mga IDs nyo, din makakapasok kayo sa lounge na yan. May mga pagkain din yata dyan, guys. Isa sa mga update pa, guys, is yung itong e-gates, no? So, ay, daming tao, sorry. So meron ng mga, ayun, i-scan mo na lang yung boarding pass mo dito sa mga e-gates na yan. Tapos diretso ka na dun sa immigration. Dati kasi parang manual pa siya ginagawa. Pero ngayon, e-gates na. Hey guys, for Filipino travelers going to Hong Kong, sobrang simple lang naman ng requirements. Valid na passport. Tsaka yung plane ticket, yun lang. Minsan baka hingan kayo ng hotel booking, pero ako hindi na naman ako nahihingan. Tapos, wala nang, e-travel pala. E-travel, so kailangan natin yun pag lumalabas at bumabalik ng Pilipinas, kailangan natin gumawa ng e-travel dun sa app lang ng eGov, no? Pero wala nang mga arrival card ngayon sa Hong Kong. Wala na, sobrang simple lang talaga ng requirements. Kaya siguro paborito rin puntahan ng Hong Kong ng mga Pilipino kasi sobrang lapit lang and mabilis na yung requirements. Tapos wala naman tayong visa, pero we can only stay up to 14 days, 1-4, parang 2 weeks lang pwede magstay na visa free. If you want to stay longer, kailangan mo mag-apply ng visa. Tapos ano pa ba, ang flying time is around 2 hours, 2.5 hours roughly, mga ganun. Wala ring time difference ang Manila or ang Philippines sa Hong Kong. So kung anong oras ngayon sa Pilipinas, ganun din yung oras sa Hong Kong. So wala masyadong adjustment, pero since winter season na ng Hong Kong, medyo malamig siguro. Walang snow sa Hong Kong, no? Pero pag winter nila, siguro mga December umaabot din ng mga 15 to 18 degrees. January, ganyan. Pero pag mga January, mas malamig siguro yan. Mga 12 degrees, ganun. Hindi sila umaabot ng mga negative. Pero at least hindi ka pinagpapawisan. Kasi sa mga past Hong Kong trips natin, lagi tayong hulas. So ngayon, naka-jacket nga ako eh. Para baka lang malamig, at least prepared tayo. Guys, boarding na tayo. So we're flying with Cebu Pacific ngayon pa Hong Kong. Kasi ako yung pinakaunang nag-board kasi ang seat natin is 1A. Medyo priority boarding tayo. Ako pinakauna, let's go! So yun guys, mga after 2 hours nakarating na tayo dito sa Hong Kong.
So, gabi tayo dadating dito, no? So, dito sa arrival, hindi pa pala ito arrival hall. Follow nyo lang yung mga signs. Immigration, transfer desk, transfer. So, sabi immigration, so diretso daw. So, diretso lang kayo. Or i-follow nyo na lang yung mga nakasakay nyo sa aeroplano. Iisa lang naman yung mga pupuntahan nyo for sure. So, yan, diretso lang kayo doon. Mas pansin ko recently dito sa Hong Kong, meron ulit sila ng mga pantusok. Yung sa barrel, yung chine-check yung temperature mo. So medyo mahigpit yata ulit sila kung may lagnat ka, ganun. So make sure lang na before kayo punta sa Hong Kong, mag-vitamin C para hindi lagnatin. Baka biglang ma-detect. Sa pagka-arrive nyo may screen nyo, tignan nyo na lang kung saan yung Manila. Yun no, sa pinakaunang Manila, belt number 9. So hanapin nyo lang dito yung belt number 9. May mga nakasulat naman dyan, 13, 14, ayan o. Hanapin mo lang yung number 9, doon tayo maglakad para makuha ang ating luggage. Hi guys! Guys, picture kayo sa video. Ayan, makikita niyo yung sarili sa TV. Basta sa nanay. Ay, Shoutout sa nanay. basta sa daddy ko. Merry Christmas dyan sa Pilipinas. Merry Christmas! Bati ko nga pala yung mga magulang ko. Dito kami, magbabakasyon kami sa sa mansion ni Marvin. Sana meron. Thank you, Marvin. Thank you so much. Enjoy. Guys, nagvo-vlog din sila ng YouTube channel nyo. Imam Paris Diary and Nanay Karen Tatay Chester Vlog. Yes, Subscribe kayo, subscribe. guys. Thank you, Marvin. I love you. Guys, dito ako dumating sa arrival hall letter A, no? Tapos, alam ko kung mayroon kayong mga kukunin na mga Wi-Fi or SIM card or Octopus card pag may nagbili kayo sa Klook, dito nyo makiklaim yan. Naalala ko dito sa area na yan. Tapos, yan, merong Christmas decoration ang airport dahil it's holiday season. And doon naman sa kabila is yung arrival hall letter B. Tapos sa gitna ng A and B, dito, andyan yung exit. Kung sasakay kayo ng mga buses, trains, ganon. Selfie muna tayo with the decor. Tapos if you're going to Hong Kong, I suggest bumili kayo ng ganito Octopus card. Ito yung card na gagamitin nyo sa metro, sa buses. Although sometimes nag-accept sila ng Visa or Mastercard. Pero hindi kasi, minsan kasi ayaw gumana, no? May mga buses na hindi pa sila Visa and Mastercard enabled. Tama ba yung English ko? Enabled, disabled, enabled. So better if meron kayong Octopus card. Of course, you can book this on Klook and use my code Marvin Samako Klook. Gusto ko munang ma-check kung may laman pa to. Tapos kung may laman pa, hindi na ako mag-withdraw ng cash kasi ang Hong Kong is basically cashless naman eh. Gagamitin ko lang yung GCash ko. Gagamit na yung GCash card or yung QR code ng Alipay Plus sa GCash. Gumagana din yun dito sa Hong Kong. But I have to make sure na may laman ang aking Octopus card. Saan ko kaya ma-check to? Sa 7-Eleven? Merong 7-Eleven dito. And guys, na-check ko, meron pang balance na 63 Hong Kong dollars. So mga almost 500 pesos pa pala siya. But for example, nag-book kayo sa Klook, usually may laman na to. Pero kung gusto nyo mag-add ng value, dito lang kayo mag-add ng value. Dito sa may nakasulat na yan, train, tickets, tas ito. Meron ditong add value machine. Dito ko rin chinek yung aking yung balance. No? In-insert ko lang dito yung Octopus card ko, ganyan. Tapos nakita ko na yung balance dito. Pero kung bumili kayo ng train tickets na isa-isa, meron din sila dito, ganyan. Makikita nyo sa gitna ng A and B. Ito yung A, ay ito yung B. Para ma-visualize nyo, ito yung arrival hall, letter B. Dalawa lang naman yata to, B tsaka A, no? Ito yung B. Ito yung arrival hall, letter A. Doon ako nanggaling. Tapos dito may mga Christmas decorations, may 7-Eleven. Doon, kung gusto nyo mag-bus, meron dyang exit. Kung gusto nyo mag-train, dito may exit ng train. Ayan, no? Ito. MTR exit. Tapos sa gitna, merong bilihan ng train tickets at mag-check ng value ng Octopus card. So this time, sa Tung Chung ako mag-i-stay guys. Kasi hindi ko naman to first time sa Hong Kong, no. Nakapag-stay na ako sa Tsim Sha Tsui, Mong Kok, Central, Causeway Bay, Jordan. So ngayon naman gusto ko mag-try ng ibang area naman.
ang Tongchong. Napili ko yung Tongchong kasi katabi niya lang siya ng Citygate Outlets. Diba? Sikat na bilihan ng mga, kung gusto niyo mag-shopping ng mura, Citygate Outlets. Nandun na rin yung sakayan ng Ngongping Cable Car sa Tongchong area. Parang mga few stations away lang siya sa Disneyland. So, I think ideal siya na location kung gusto niyo mag-tour and mag-shopping. Kasi kung mag-tour kayo, nandyan na yung Ngongping, nandyan na yung Disneyland. Kung mag-shopping kayo, nandyan yung Citygate, no? So, doon tayo ngayon mag-stay sa Novotel Citygate, Hong Kong, no? Sa may Tongchong area. Iniisip ko kung mag-train ba ako or magbabus. Pwede ako magbus, bababa lang ako sa Tongchong. Pwede rin ako mag-train, bababa lang ako sa Tongchong. Pero kung pupunta kayo sa mga TST, Tsimsha Tsui, Mongkok, naalala niyo pa ba? Ang inyong sasakyan ay bus A21. A21, no? Hindi ko nalilimutan yung bus na yan kasi yun yung palatandaan ko, yung kanta nila sa Sandara Park na A21. So, usually kasi mga Pilipino madalas nagstay sa ganun, no? Tsimsha Tsui, Mongkok, baka Central, hindi ba? Hindi yata. Pero yun yung sasakyan yun na bus. But this time magtutongchong tayo for a change. Para may mapakita naman tayo na ibang location para baka magustuhan nyo rin. So ano, magbabus ba tayo or magti-train? What do you think? Dito yung city buses, dito naman yung train. Sige, magbus na tayo para mas may view. Minsan kasi mga MTR nila, mga subway, so minsan wala masyadong view. So magbabus na lang ako. Kung ano na lang mapili ng puso nyo, guys. Ito yung pinakagitna, no? Pinakagitna ng arrival hall. Makikita nyo, to city. Mainland, Macau Transport, HKIA Commercial Building, hotel. Lakad lang kayo dyan yung mga buses. Kung meron kayong mga luggage, siguro mag-bus na lang muna kayo, guys, kasi yung mga train station dito sa Hong Kong, minsan kailangan mo maglakad ng mga hagdan na matataas, no? So baka mahirapan kayo. So I recommend bus na lang muna para hindi masyadong paguran. Ayan. Kung gusto niyo naman mag-taxi, ayun, no? Taxi, punta kayo dyan. Pero ba't tayo magbabus, ito, bus. Madali lang naman, basa-basa lang kayo, guys, makikita nyo na. So dito tayo sa may bus area. Ayan, guys, makikita nyo lang bus terminus. So andyan yung mga bus number. Ayan, basahin natin. Ayan, guys, itong A21, ito yung mga papuntang Mongkok. Ayun, nag-iba. Ayan, Mongkok, nawala. Pero ito yung sa akin, S1 papuntang Tongchong. Ayan, S1 ang sasakyan ko. Pwede rin akong S64. Ayan, Tongchong din yung S64. Pero kung kayo, basahin nyo na lang kung saan yung hotel nyo. Pero kung A21, ayan, Mongkok. Ay, bakit nag-iiba-iba ang bilis? Ayaw niya magpakita. Huwag na natin pilitin kasi parang shy type yung bus. Basta basahin nyo na lang kung kung saan kayo papunta. Basta ako S1 or S64. Let's go! So guys, S1. Ay, nakikita mo pala dito, oh. Kung magkano yung price, 3.7 Hong Kong dollar lang yung babayaran ko. Kaso departing na hindi na tayo mabot. Paalis na daw yung bus. Yung A21, 34. Ayan, 34.6. Yung mga papuntang Mongkok, Tsimsha Tsui, mas mahal yung inyong pamasahe kasi mas malayo yun sa airport. Itong Tongchong na pupuntahan ko, malapit lang to sa airport. Kaya 3.7 Hong Kong dollar. Ang mura na masahin natin. So baka gusto niyo makonsider rin itong Tongchong area. Malapit na kayo sa airport, malapit pa kayo sa mga Disneyland, sa mga Ngongping, shopping. Explore natin mamaya kasi first time ko din dito. Basta ayan, paglakad nyo, dyan ay mga bus number. Tingnan nyo na lang, A12, ganon. Ang kailangan ko ay S1. Ayan, meron mga sulat dyan. And na, A21, A21, Hong Kong. Hello po. Hi guys. May mga Pilipino. Picture tayo, picture. Hello. Picture. Bye-bye. Nakita ko si Kabayan! Tingay kayo. Hindi, bye-bye. Parang wala namang S1 dito. So itong yung A21, mga taga Mongkok, Tsimsha Tsui, sa inyo yan. Ba't walang S1? As usual, namali na naman ako. Hindi ako nagbabasa. Merong area for sa Tongchong sa Lantau Island kasi. Tignan nyo, meron pala silang mapa dito. Di ba kanina tinignan natin to? Hindi ko tinignan to. Ito pala yung mapa. So andun yung mga A21. Di ba nakita natin yan? A21, ganyan.
Tapos sa orange line, doon pala ako sa green zone na yun. Buses to Lantau, so S1. Yan, S1, tsaka S64. So, kung dito siya, tatawid tayo. Okay, we have to make tawid-tawid pala. Dito yung mga A21, tatawid tayo doon, andun yung green zone. Let's go. Diba doon yung mga bus? Tumawid ako dito kasi sa mapa, diba nandito siya? Pero mga naalala ko ito, dito ako nag-Uber dati. Pang mga taxi to, yung taxi Uber. Tapos may nagtanong ako yung mga ganyan, mga staff dito. Sabi niya, andun lang daw yung mga bus. Pero sa mapa, nandito siya, diba? Okay guys, ginagawa ko to para mas madali nyo nang magawa pag nagtungchong kayo, ha? Pag naglantaw island kayo. Ang alam ko lang kasi dito is yung A21 kasi lagi lang ako sa Mongkok, sa Chimshachoy. First time ko maglalantaw. Pero sige. Okay guys, nagets ko na. Dito tayo nang galing na sa airport. Andyan yung parang legend ng mga bus. Dito yung mga A21, ek. Tumawid ako dito. Dito yung car park. Yan. Parking kung magta-taxi kayo. Tapos dito pala, meron palang green zone. Green din yung kulay niya. Ah, may mga kulay pala. Marvin naman. May kulay yung poste. Yellow, orange, and green. There's always the first time for everyone. First time ko sumakay sa area na to guys, to be honest. So ito yung green zone. May kulay pala yung poste. Diba? Kung hindi tayo naligaw, hindi natin malalaman na may kulay pala ang poste. So dapat very observant ka pala. Ang ginagamit ko kasi sa mata, panghanap ng mga cutie. Hindi ko siya tinitignan yung mga paligid. Charing. Yun na, nakita ko na S1. S1. Pwede ring S64. Kung ano na lang mauna. Yung guys, nakasakay na ako. Nauna yung S64 kaysa sa S1. Magkatabi lang naman yung waiting area nila. So sa S64 na ako sumakay. Tapos double decker ang mga bus dito sa Macau. So dito ako sa second floor para pinaka front ako. Para mas kita natin. So guys, chinek ko sa Google, 8 minutes lang yung biyahe. Malapit lang kasi itong area, no? Pero pag pupunta kayo sa mga Mongkok, Chimshachoy, usually almost 1 hour yung biyahe, no? So 8 minutes lang. Bababa rin pala tayo agad. Ginamit ko yung aking Octopus card. Tapos makikita mo kasi doon kung magkano. Parang gano'n nga, mga 3.8 yung bayad niya lang. 3.7, 3.8 Hong Kong dollar. Tapos hindi rin masyadong puno yung bus. Marami pang extra space. Kaya nakakuha ko dito. It's currently 9 na rin kasi. 9:15 na. 9:15 in the evening. Parang ako yan. Ito. Hey, Hong Kong. Kaya dito mababa yung bus S1 or S64 na sa Tung Chung. Actually more than 8 minutes. Pag nag-taxi siguro kayo 8 minutes lang. But since naka-bus ako, nag-stop siya and then kung saan siya dumadaan. So parang mga almost 30 minutes din. Pero maganda kasi itong Tung Chung, pagka train station mo, ito na yung Citygate Outlets. Yung sobrang sikat na outlet shop dito sa Hong Kong. Ayan na agad siya. Pagkababa mo ng bus, ito na agad siya. Citygate Outlets. Yan. Ayan o. Citygate Outlets. Tapos, andyan na yung sakayan ng Ngongping 360. So, sobrang strategic ng location. Nandito lang yung hotel natin. Yung hotel natin, Novotel Citygate, meron siyang direct access sa Citygate Outlet. So, medyo pasara na kasi yata yung mall. Di ko alam kung makakadaan pa tayo. Pero bukas, from the hotel, meron direct access pag gusto nyo mag-mall. So, ang ganda kasi kung gusto nyo mag-shopping, like, diretso lang from the hotel, diretso na kayo dito sa mga outlet store. Pag Ngongping 360, andyan na. Pag Disneyland, malapit lang. So, welcome! Finally, nandito tayo sa Hong Kong Center, sa city itself. Ay, may big house. Ito yung sikat na Tarte. Diba? Saktong-sakto. Pag mag-Hong, ay, hindi na babasa, pero big house yan. Ayan, bake house. Ay guys, ang saya, bukas pa rin siya. 9:30 na ng gabi pero bukas pa rin yung Citygate. Tara, pasok tayo kasi meron dyang daanan papunta sa hotel ko. Pero parang pasara na yung mga store ng 9:30. Konti na lang yung bukas. Pero at least nakapasok pa tayo. Sige, next time natin i-explore yung Citygate Outlets guys. Diretso muna tayo sa hotel ha.
Kasi diba ito yung outlet store, Citygate Outlet, yung mall. Tapos pag luming mo na dito, Novotel Citygate. Diba merong connecting flight. Connecting flight. So ang dali. Yung hotel natin nasa mall. Let's go! Excited ako kasi first time ko dito sa Novotel. Ay! Social. Diba? Ang ganda ng location. Boogs. Nasaan yung front desk? Ay, ito yung front desk. Wow, nakakayaman-yaman naman yung front desk dito. Tama, no? Ito yung Novotel. Ito yung kanilang... Check-in lang ako, guys. Wait lang, ha? Check-in ako. Meron pala silang free airport shuttle service. So, every 20 minutes daw magdi-depart, no? From 6 to 11. Wow, nice. So yun guys, meron silang free na airport shuttle. So gagamitin natin yan kapag bumalik na tayo ng airport. Kasi ito lang naman yung hotel natin for the entire stay. So ito yung lobby nila. Cutesy ng lobby nila. May mga pa-Christmas decor. Ay, ang ganda ng hotel. Novotel. Kanina pa ako nagugutom. Kasi akala ko mayroong food yung flight sa flight ko. wala palang pagkain. So, nagugutom tuloy ako. Ayan, ito yung elevator nila. Let's go. Let's go in. Ay, hirap. Wait lang. Hi! Wow! Ang ganda! Oh my gosh, ang ganda! Hello po. Ala, ang ganda! Oh my gosh! Hala? Parang di ko deserve. Ang ganda! Ay! Sige nga, sige nga. Oh my God! Kita natin yung view. Parang mas maganda dito sa umaga, no? Medyo gabi na kasi wala tayo masyadong... Pero guys, ang ganda ng room ko. Ting, 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 ting. Novotel, Citygate. Citygate. Book on Klook with discount code Marvin. Sama ako. Klook! Ang ganda! Mag-quick room tour na tayo habang hindi ko pa nagugulo. Kahit gutom na ako, ilaban natin to. So, pagpasok mo, may lagayan na agad ng luggage mo dito. Tapos, may malaki ang cabinet. Actually, first time natin makikita to pare-parehas ng sabay-sabay. Siyempre, bathrobes, hangers, chinelas, vault, may plancha. I love it. Tapos, dito, meron kang TV. Taray! Ganda ng pagkakaano ng TV. Meron kang working area. Perfect sa mga nagtatrabaho. Ganito yung saksakan sa Hong Kong, guys, ha. Yan yung tatlo. Ganyan. Meron kang working area dito. With a huge window. So, bukas pag gising mo parang, good morning, Hong Kong. Di ba? Tapos ito na yung bed. This is a queen-sized bed. Good for 2. Pero unfortunately, wala akong kasama. Pero ayan, guys. Good for, ayan. May telephone ka dito. Ganda ng kwarto. Kaso, ang problema ko lang, ay okay, akala ko ito na yung CR. Sabi ko, ang problema ko lang, parang kitang-kita naman yung banyo. Ano lang pala to? May, ay, akala ko merong glass dito. So ito, ano lang siya, pang toothbrush, ganyan. Parang pag skincare, parang, oh my gosh, you look good today. Ganon. Kasi free na yung mga toiletries mo, ayan. Lotion, towel. Pwede ka mag-selfie dito. Okay, OOTD check. Bagay ba yung outfit ko sa Hong Kong ngayon? And ito yung iyong bath, shower area. Charan! And then, ito yung pupo area. At least magkahiwalay kung dalawa kayo, tapos magmamadali kayo. O, sige, pupo mo na yung isa. Ligo yung isa. Para efficient sa oras. Tapos ang ganda kasi ang ganda, nagugustuhan ko yung area na to kasi parang dahil nga ano siya, clear, it makes the room look bigger. Pero big na to ha guys. For a hotel standard, for a Hong Kong standard ng hotel, kung nakapag-hotel na kayo sa Hong Kong, hindi naman ito yung first na Hong Kong ko. Ang dami ko nang pinakita sa inyo ng mga budget hotels, Mini Central, Mini Hotel Causeway Bay, ano pa mga hotel ko dito. Di ko na maalala, pero ang dami ko nang na-hotel dito ng budget. Sobrang maliit talaga. Pero ito guys, bubukas mo talaga yung luggage mo dito. Malaking space.
o hindi kayo nagsisiksikan, makaka-relate yung mga nag-Hong Kong, di ba? Siksikan kayo sa pagbukas ng luggage. No, no, no. Malaki yung area dito. I'm so happy. I'm staying here sa Novotel Citygate, Hong Kong. So guys, ito yung name ng aking hotel, Novotel Citygate, Hong Kong. 8,400 per night. Tapos, syempre, may mga different options naman. Meron silang standard room, superior twin, family room. For example, kung pamilya kayo, multiple beds, mas malaki for sure yung room nyo. Standard twin, executive premium. Ayan, ang dami nilang room types, to be honest. So, pili na lang kayo kung depende kung ano yung swak sa budget nyo at kung ano yung gusto nyo. Pero, for 8,000 pesos in Hong Kong, di ba, medyo mahal talaga ang mga hotels dito sa Hong Kong. Nakailang Hong Kong na tayo, medyo mahal talaga mga hotels niya. But for this size, for this yung design niya, I think worth, for the location, especially the location, I think worth it na rin yung mga 8,000 pesos per night. But of course, you can always get discounts sa Klook when you use my code Marvin sa Mako Klook. Okay, guys? Thank you so much sa sponsor sa akin sa hotel na to. Pero hindi, ayaw nila na ipa-mention yung kanilang name. But thank you so much for this accommodation. Guys, may ref din pala dito. Hindi ko na ipakita. Ay, social. May something. Ano to? Ayan, may libre atang spring water. Ipapakita ko yung other amenities ng hotel. Pwedeng bukas na, guys. Nagugutom na kasi ako. Gutom muna ako. Kain muna ako para magka-energy ako. Tapos bukas din kasi merong breakfast buffet daw dito. Nakasama dito sa booking ng hotel ko. So, papakita ko rin sa inyo yung mga breakfast options and other amenities of the hotel. But for now, alas 10 na, may makakainan pa kaya ako. Alas 10 na ba? Tara, siguro. Maghanap tayo ng kakainan sa labas. Kaya pa ng energy nyo? Kayanin nyo kasi gutom ako. May makakainan pa kaya tayo. Alas 10 na kasi. Yung ano ko, yung taste palette. Yung taste ko today. Yung taste buds ko, nagki-crave siya ng street food. Pero nandito kasi tayo sa area ng Citygate. May street food kaya dito. Actually, may restaurant naman yun. Parang may restaurant yung Novotel itself. Kasi baka mahal kasi. Nagbus nga lang ako pupunta dito, di ba? 3.7 Hong Kong dollar, mga 25 pesos. Saka kuriputan ni Marvin. Pero parang gusto kong kumain kahit mahal. Wow. Kasi nagugutom talaga ako. Like, sa mga panahon na ganito, ang ganda ng hotel, tas mall na. Parang extension siya ng hotel ko, itong Citygate Outlets. Para akong naka-mall. Lawak. Sarado na yung mga tindahan. Wait lang. Gusto ko mag-English pero nahihirapan ako. Do you wanna have dinner with me? Charing. Do you know which restaurants are still open? Sa mga ganito. Yan si Kuya. Do you know which restaurant are still open? Restaurants are still open. Kuya, ready na akong kausapin. Why did you leave me? So, sige, bahala na. Hanap tayo ng street food sa labas kung meron. Hopefully meron. Ayan. Labas tayo siguro. Ay! May bukas pa na cafe dun, no? Maso pasara na rin yata yan. Kung hindi lang tayo gabi dumating, kung umaga kayo dumating, tapos nasa Citygate kayo, edi ang dami yung option ng pagkain kasi nandito kayo sa mall. May mga McDonald's, mga other types of restaurants. But since alas 10 na kasi, 24 hours kaya itong bukas na gate. Baka kasi, pag lumabas tayo dito, tapos mamaya di na tayo makapasok dyan, no? Pero mukhang 24 hours, wala kang guard, di ba? Yung mall nila walang guard. So I think 24 hours lang siyang bukas dyan. My problem is, saan tayo kakain, guys? Dapat nagtanong pala ako sa hotel front desk, no? Or labas tayo sa gate na mas maraming ganap. Sa may bakehouse area doon. Ayan guys, Mr. I. Parang tinatanggal na nila yung mga tinapay. Huwag niyong ligpitin. Don't you dare me like I want you, baby. Don't you need me like I need you now. Ito, Teawood. Meron din silang restaurant dito. Teawood. Kaso sarado lahat. Guys, ang bukas na lang sa Citygate is McDo. So wala na akong choice. Mag-McDo na lang tayo. Touch to start. Take out ko na lang. Baka magsarado na rin sila eh. Value Peaks. Ayan, may mga Sundays. $12 at Hong Kong dollars. So mga 70 siguro. Dinner special. Ayan, may mga chicken naman sila dito. Promotions. Dalawa na yan. Dalawang chicken, $39. Hong Kong dollar to guys ha. Hindi US dollar.
Kaya parang gusto ko ng kanin. Pero wala kasing kanin ang McDo dito sa Hong Kong, guys. Baka mag-expect kayo na may kanin. Ano yung dessert nila sa McDo? Merong churros, ice cream, may yogurt, apple pie. Tapos sa mga drinks nila, ay may mga milk tea. Milk tea, Rocky Road, coffee, cheesecake, yan. Okay, pay at the counter. Wala akong cash, so ito na lang tayo. Visa, ayan. Mag-Gcash lang ako, guys. So, lagay nyo lang somewhere here. Receiving. Yay, approve. Order number 657. Ito try ko panindigan na mag-cashless sa buong Hong Kong trip na to. Kasi sa last kong Hong Kong lagi ako may cash. Pero ngayon sabi ko, try ko kaya na walang cash. Kakayanin ko ba? So far, kinakaya pa naman. First day pa lang. Hey guys, nakabalik na dito sa hotel. Magdi-dinner lang ako ha. Sorry. McDo na lang yung dinner ko kasi wala nang ako makitang malapit na kainan dito. Tapos siguro magpapahinga lang din muna ako tonight kasi wala akong masyadong tulog. Sa totoo lang, nanggaling ako dito sa Hong Kong kasi nag-work ako with Gcash. So meron kayong mga sinut. Hindi ako nakapag-vlog nung work ko with Gcash kasi medyo marami kaming kailangan gawin. Nag-shoot kami, may mga production team na video yung mga ginagawa ko. Tapos umuwi ako sa Philippines ng one day para lang umattend ng Christmas party. Kasi nakapag-commit na ako na magki-Christmas party ako with my content creator friends. So nahiya na ako na hindi umattend kasi nagsabi na ako. Nag-commit na kasi ako. So umuwi ako ng one day. Tapos after one day, bumalik na naman ako dito sa Hong Kong. So wala talaga akong tulog masyado. So actually ito, ayan, pakita ko sa inyo yung few of our clips. So, ito yung aming muntiing Christmas party. Nagkita-kita kami yung mga content creator friends ko from Creatorverse Japan. Diba, nag-Klook Creatorverse kami. Nag-reunion lang kami. Tapos yan, nakakita. Kasama ko si JM tsaka si Ivan. Kasi same kami ng hotel na pinagstihan sa Manila. Nag-one night ako doon. Tapos nagchikahan lang kami hanggang mga madaling araw. Ganon. Nagkamustahan lang about life. About mga plans for 2026. And kung ano na lang mga napagkwentuhan namin. So medyo wala talaga ako masyadong tulog. Pahinga muna ako, but bukas i-update ko kayo, mamamasyal tayo dito. Baka mas na-recharge na yung energy ko. And then, ayun, by the way, nung nag-work ako with Gcash, meron kaming pinagstayhan na ibang hotel. Baka if you also want to consider, nandun naman siya sa may TST, sa may Tsim Sha Tsui area. Malapit siya sa mga Avenue of Stars, ganun. Kung gusto nyo ng ganong klaseng hotel. Siguro may mga may konti akong na-vlog about that. So ipapakita ko sa inyo yung hotel. And then baka consider nyo rin yung area doon sa area na yun. So, roll VTR. So, roll yung mga previous clips ko. So yun guys, actually nandito na tayo ngayon sa Hong Kong na. Pero hindi lang ako nagvo-vlog kasi meron tayong work with Gcash na nakakatuwa na naipadala nila tayo dito sa Hong Kong. Ang saya ng mga ginawa naman today. Pero hindi ko kasi pwedeng i-spoil kasi merong mga posting dates kung kailan namin ipopost yung mga videos na yun. So hindi ko pwedeng i-vlog yung mga usually yung mga ginagawa namin today, but I will post it naman sa aking mga social media accounts. So ngayon kakatapos lang ng aming day 1, nag-shoot kami, like nag-video, kain-kain, shopping. So ngayon, lakad-lakad lang. Kasama ko yung isang content creator friend ko, si Travel Tayo PH. So magka-room kami. Tapos kakatapos lang ng day 1 namin. Actually, paguran yung day 1 namin. Tapos imbis na matulog kami, sabi namin, gusto mo lumabas tayo? Para maglakad-lakad tayo dito sa Hong Kong. Para ma-vibe natin yung Hong Kong. Mga alas 12 na yata or 11 pa lang. Currently 11:20. Ngayon ay December 15 at ang weather is 18 degrees sa Tsim Sha Tsui. Ito yung aming hotel guys. Parang Marco Polo Gateway something. Dito sa Harbor City, yung social na mall, merong hotel dito. Try ko na i-room tour kayo kapag nagkaroon ng time. Pero lakad-lakad lang tayo dito sa Harbor City. Doon sa mga Symphony of Lights, ganon. Sa mga Clock Tower, ganon. Tara, lakad tayo. And guys, kasama natin si Travel Tayo PH. Hello! Bobby. Welcome back sa Hong Kong. Welcome back sa nakatatlong Hong Kong siya in 1 year. So yun guys, kakatapos nga lang ng long day namin ng work today, pero imbis na magpahinga, namamasyal pa kami guys. Wala kaming kapaguran. Wala pa kaming tulog kagabi, di ba? Oo. Mga 2 hours, 3 hours lang yung tulog namin. Pero ang sarap kasi ng lamig sa Hong Kong. So tara. Oo, ngayon gabi, no? Oo. Sarap maglakad lang. Totoo. So yun, mag 7-Eleven lang dapat. Pero 7-Eleven lang to, sabi namin, tara lakad pa tayo dun sa mga Symphony of Light siguro. Kasi baka wala na kasi 11:22 na, pero laban. Yeah. Let's go! let's go. So guys, yung hotel namin na Gateway Hotel, nandito lang sa building na to.
Tapos ito yung Harbor City, no, yung social na mall. Tapos lakad lang kayo ng, ayan na agad yung clock tower. Saan na ba yan? Clock tower. So pagdating nyo doon, andun na yung parang Harbor City, Symphony of Lights. Ganyan, lakarin natin doon, tara. Ayan guys, dito na tayo sa Avenue of Stars, no? Dito sa yung mga kamay-kamay ng mga stars, celebrity sila Jackie Chan. Ito yung Symphony of Lights, pero kasi 11 na, so medyo wala nang mga masyadong mga lights ang building. Pero ang lapit lang ng hotel namin sa area na to. Tapos ito yung HK Musea, yung social na mall and all that. So guys, may nabili kami na parang ano ba tawag dito? Bilo-bilo. May sago, may taro. Yan, sarap. Tapos yan si Bobby. Hi Bobs. Hi. Ayan. Nag 7-Eleven na kami. Bumili lang kami ng mga midnight snack. Ito pala yung hotel namin. I-room tour ko na kayo guys, pero medyo makalat na. Magpasensya nyo na. Ang kalat, parang no filter. Nag-aayos. Bawal mag-ayos. No filter room tour. Ito yung pinakatotoong room tour. Malaki kaming mirror dito. Baka naman mabash ako. Sorry na guys, kasi pagod na kami. Nilagay ko na lang dun yung mga gamit ko. Ayan yung bag ko. Ito yung sa akin. Ito yung kama ko. Ito yung mga gamit ko na makalat. Tapos may malaking table. May TV. Si Bobby na kumakain. Kain guys. May chair. Ito yung room. Ito yung bed ni Bobby. May side table. Tapos ito yung aming. Ayan. Ay, medyo actually mas hindi ka makalat, Bobby. Mas makalat nga ako eh. Tapos ito yung mga cabinet. Maraming hanger. Dito lagayan ng yung luggage. Tapos ito yung malaking mirror na naman. And then ito yung private toilet and bath. And andyan na naman lahat ng mga toiletries yan. Actually parang sa buong Hong Kong trip ko, ito yung pinakamalaking hotel na pinagnastahan ko. Kasi alam niyo naman sa Hong Kong, di ba, sobrang kikipot lang talaga ng mga hotel. Ito sobrang laki guys. No? Laki ng hotel na to, sa totoo lang. Ang ganda pa ng location, di ba? Walking distance sa may mga avid. Iba naming mga ka-friend na for this work trip. Nandun sila sa kabilang. Di ba since sponsored naman itong trip namin, so hindi naman kami nag-book nitong hotel na to. So it's called Gateway Hotel Hong Kong. Parang affiliate siya ng Marco Polo Hong Kong. So ito yung rate ng kanyang per night. Ba't ang bagal? Yan, nasa mga 9,000 pesos per night or 10,000 actually, kasama na yung mga taxes, ganun. But di ko pa na-explore yung mga amenities, pero yan, depende. Marami silang types of room na may mga deluxe, premier, ganun. Ito 10,000. Kung may budget naman kayo, 13,000, 17,000 kung superior suite. Pero 10,000 pesos sa Hong Kong, alam mo naman mahal talaga yung mga hotel sa Hong Kong, no? Kung gusto niyo ng ganito ring kalawak, ayun, no? Sobrang lawak. Yung mga luggage nyo, hindi kayo nagsisiksikan. Like, ang daming space. Of course, you can always book that on Klook and use my code Marvin Samago Klook. Ayan, si Bobby may Klook code din yan. Travel tayo Klook. Yun no, napakabait. Travel tayo Klook. May Klook code din yan. Travel tayo, Klook. Thanks, Marbs. Thank you. And guys, try natin yung buffet breakfast dito sa hotel. Dito tayo sa Gateway, no? Gateway Hotel sa Hong Kong. So, meron silang mga different types of juice here. Guava, orange, mango. Ito mga cold cuts. Ayan, may mga sushi roll. Parang Japanese rice. And then may mga ano din sila, yung kamatis. Anong area to? Parang salad area siguro, na salad area. Dito pwede ka magpaluto ng egg. Kung gusto mong mga sunny side up, ito noodle area. Iba't ibang klase ng noodles. This area naman is the pastry area. Kaso medyo konti na lang yata yung tao. Yung pagkain kasi medyo late na kami bumaba. Kasi this is our last day na of work. So medyo late na ako gumising. Kasi maaga yung mga call time namin in the past few days, of course. Pero ngayon na last day na, nakapag-vlog na ako. So, yan, may
mga fruits din dito. Pineapple, melon. Tapos dito may coffee station. So kung gusto mo lang mag-order ng mga mocha, latte, then meron silang ganyan. Actually, sobrang laki ng breakfast. Hindi laki. I mean, sobrang daming options ng kanilang breakfast buffet. Ito naman, parang Chinese yata. Ito, Chinese cuisine. Fried rice. Ayan ang mga pansit-pansit. Tayo sa kabilang side. Ito yung mga siomay-siomay siguro ito, no? Pwede bang i-open ito? Ay, walang lang laman. Hindi pa nare-refill. Ito. Ayan, mga parang mandu, mga dumplings. Sa area na to, anong cuisine naman to? Mexican? Parang may mga caldereta. Beef curry. So, parang may iba-ibang area ng different cuisine. Chinese. Nung last time may nakita ko kami Filipino cuisine. Ngayon wala akong nakitang Filipino. Nag-iiba-iba yata sila ng ano. Tapos ito yung favorite area ko kasi nandito yung bacon. Ayan, may bacon. Sausage, ham. So, I think maraming options for yung food, different choices, yung breakfast nila dito. Ito pala nakita ko na guys, Filipino flavors. Pero sa Filipino flavors nila, ito yung kanilang, beef tapa. Ayan, may beef tapa, tapos may sinangag. Filipino meat lost? Lost talaga? Like, naligaw, di? Baka meat lost to. Bakit lost yan? May mga naligaw daw dito na mga karne. And then, may mga biko, protein-rich biko cake. May mga biko-biko, mango and coconut sago pudding. Ay, parang interesting. Yung mga chicharon. Filipino lumpia roll. Parang lumpiang Shanghai pero iba yung texture ng Shanghai nila. So I therefore conclude maraming Pilipino ang nag-check-in dito. Kaya meron silang Filipino cuisine. Kasi bibihira sa mga breakfast buffet ang merong Filipino cuisine na area. No? Usually may mga Japanese, Chinese, sometimes may Korean, Thai. Pero pag Filipino parang konti. No? Pero since ang dami Pilipino sa Hong Kong, meron silang Filipino style breakfast. Yan guys, finally makapag-breakfast tayo ng marami. Kasi rest day na natin. So ito, Filipino style breakfast tayo syempre. Sinangag, tapa, meatloaf and bacon. Tapos nag-order din kami ng mga pastries. Nag-order fruits. Ito si Bobby, nagano siya para mga sabaw-sabaw. And rice. And this is our view. Ayan. Ito is Harbor City na yan dyan. Pag diniretso mo doon, Chim Sha Tsui. Dito naman yung mga Avenue of Stars. Pag diniretso mo doon. So ayan. Hindi ako nakaka-vlog in the past few days. Kasi syempre marami kaming ginagawa. Like nag-shoot kami. Sasabi ako ng mga script. Tapos may mga production team kasi na nagde-direct ko anong gagawin ko for Gcash. No? So hindi talaga ako masyadong nakapag-vlog. Pero babalik naman ako dito sa Hong Kong. And siguro doon yung mas personal na vlog and mas isasama. Hi! Sila nakigulo. Yan si Erica. Nag-jogging ka ba? Hindi. So, ayun, balak pala namin mag-jogging dapat kagabi or early this morning. Pero hindi na talaga kaya ng katawan. Like, natulog na lang kami. Tapos pagising namin, breakfast na yan si Bobby. Hi guys! Ulitin natin yung breakfast. Ayun guys, breakfast muna tayo. Kagising ko lang. Mamaya na tayo magliligo pero breakfast muna tayo. Ang ganda pala dito ng view. Tingnan mo oh. Hindi ko siya makita kahapon kasi nga gabi na tayo dumating na, so ito yung pool area nila. Tapos yung views and opinions of the guest, combinations ng may mga buildings and then yung mountains. Oh, may bundok-bundok dito against the light lang. Let's go! Breakfast! So ito guys yung kanilang buffet breakfast area. Medyo maluwag din, no? Oh, bacon! Hash brown. Let's check natin yung mga pwede natin makain. Mga lugaw-lugaw. Siomai, rice, pansit, gulay, baked beans. Ito yung pastry area naman nila. Yan yung mga croissant sila. Sa area na to,
Ang area nito is mga egg. So, kaso ang taba ng sausage nila ko din. Ay, may mataba, merong hindi mataba. Mamili na lang kayo kung ano yung kaya nyo. And then, cherry, tomato, cereals, fruit, dessert section, yogurt siguro to. Salad section, cheese, ano tong prutas na melon ba to? Pero yung balat niya yellow, oh. Melon din ba yan? Pero yung laman niya parang melon. Ito na guys, yung mga nakuha natin. So bacon, sausage, broccoli, tapos parang mga hakaw-hakaw, siomai, egg, and fried rice. Tapos nag-fruits lang tayo ng different fruits. Ayan. Meron silang melon, watermelon, pineapple yata to. Tapos dragon fruit and nalimutan ko yung pangalan ng ito. Something na fruit. I think kung sa variety or sa options, para mas marami dun sa una naming hotel with Gcash, yung Marco Polo Gateway Hotel. Parang isang Marco Polo group of company hotel. Pero check natin, baka naman kahit mas konti yung options dito, baka naman masarap. Ang big. Cheers guys. Oops. Medyo ang gusto ko kasing bacon yung medyo nagka-crunchy. Hindi ko alam kung nataon lang sa nakuha ko. Or medyo din sila crunchy, medyo chewy na yung bacon. Pero masarap sana yung lasa. Yung pagka-crunch lang yung hinahanap. Kaya naman natin yung hakaw, cheese. Gusto ko yung hakaw. Tapos nilagyan ko pa siya ng parang konting chili. Sarap. Sausage. Medyo alanganin ako sa sausage. Mas gusto ko yung mas malasa na sausage. Ito medyo on the matabang na side. Siomai. Or maybe sa panlasa ko lang to. Mas gusto ko yung siomai na nasa kalsada lang. Yung gilid-gilid lang. So far ang favorite ko hakaw. Apple juice. Bet ko rin yung apple juice. First time ko makakain ng melon na yellow yung balat. Pero masarap naman. Parang feeling ko yung melon niya parang lasang Philippines. Yung melon natin na hindi masyadong matamis. Yung mga melon kasi sa Japan, di ba parang sobrang tamis. Pero ito parang lasang sa Philippines. Yan. Pero yellow yung balat. Di ba dapat orange? Or dapat green, no? Green. Tama ba? Green dapat yung balat. And guys, we're back here sa ating kwarto. And umaga na, mas nakita na natin yung view dito. Ready na ba kayo? Everything that I plan, praise the Lord. Yun. Di ba kita-kita natin dito yung mga bundok. Tapos may highway pala dito. Tapos dito na yung Citygate Outlets. Yan yung sobrang sikat na outlet store dito sa Hong Kong. Ito yung mall sa gilid niya. Connecting, ano lang talaga siya. Connected sa Novotel Citygates. Ito yung garden ng hotel, parking. Di ba? Ang ganda kasi even though nasa Hong Kong ka, which is a very busy city, no? At least dito sa Novotel, you still get to see yung mga nature, the mountain. Alam na yung cable car. Kita ba ng camera? Ayan no. Yan yung pink cable car, guys. Ayan no, makikita nyo may mga cable car na nakasabit. Papunta yan sa Ngongping. Sa likod lang kasi ng Citygates yung sakayan yan. Doon lang. Ayun, ito. Ito. This one. Ayan yung station, cable car station. Diyan tayo sasakay pag pupunta sa Ngongping. Super ganda ng location at super ganda ng hotel din na ito, no? Novotel Citygate Outlets. Ay, mali pala. Novotel Citygate Hong Kong. Ang Citygate Outlet ay ito. Itong Novotel Citygate Hong Kong, no? Ang hirap kasi maganda rin yung location ng isa naming hotel, yung Gateway. But ito kasi, feeling ko,
mas gusto ko yung location nito, itong Novotel. Kasi unang-una, 8-minute away lang siya sa airport. So, check na agad yun, ang lapit niya sa airport. Pangalawa, katabi lang namin yung Citygate Outlet. So, kung gusto niyo mamili ng mga murang sapatos, mga mag-shopping-shopping. Pangatlo, katabi lang namin ang Ngongping cable car station. So, kung gusto niyo mag-Ngongping, Lantau Island, so katabi lang dito. And then, ayun nga, you get to see both the nature and the city. So, mas maaliwalas ang view namin dito. Tapos, Disneyland meron lang din ditong train station, Tongchong, di ba? Tongchong Station, lilipat ka lang sa may Disneyland na train station. So, malapit lang din siya sa Disneyland. So, kung ang makasama nyo mga kids or mga senior citizen na, alam mo, mas may enjoy nila siguro yung mga ganitong view, hindi masyadong magulo din, I recommend this one. Pero ang Gateway naman, Gateway Hotel Hong Kong, mas gusto ko yung breakfast buffet. So, kung breakfast buffet, mas nagustuhan ko dun kasi mas maraming options. May Filipino food pa sila dun, mga tapa-tapa, ganun. Tapos, malapit siya sa mga Chim Sha Tsui, Avenue of Stars, mga Harbor City. So, kung gusto nyo rin lang maglakad-lakad like at night, di ba, maglakad-lakad doon sa may Avenue of Stars, doon sa may harbor, mga mailaw-ilaw, then I recommend that one naman, no? So, magkaiba sila ng ginigive na vibe, pero paras maganda. Pero siguro kung sa interior lang, itong design ng hotel, mas gusto ko yung room ko dito. Malaki yung room namin sa Gateway Hotel, pero dito sa Novotel, mas gusto ko yung aesthetics na, yung design. Ito nga. Itong bumenta sa akin, yung malaking window kasi parang extension kasi parang ang laki niya kasi parang yung space ng hotel ko na extend hanggang doon kasi nakikita ko siya ng buo, no? So parang yun guys, malaki din yung gym nila dito sa Novotel. Yun silang weights kung gusto nyo magbuhat. Meron din silang mga treadmill, ayan. Gusto nyo mag-run. They also have other equipment dito. Pero yung pool nila, yung swimming pool nila naka-annual maintenance, yung nakasulat. So from November to March. December, January, February, March. Parang 4 months, no? 4 months na naka-close ang pool. Kasi nagme-maintenance sila. Pero yan sana yung area ng pool, malawak din. Maybe it will open sa summer, no? Winter kasi yung ngayon na bare month hanggang March. Baka i-open nila bago mag-summer. But dyan yung area ng pool, oh, malawak din. Ayan yung pool area guys, malawak ka. So, closed siya ngayon. Ay, meron pa pala dun. So, ito yung main pool, tapos meron pang mga hagdan dun, oh. Papunta doon, kung gusto nyo mag-sunbathing. Tapos overlooking ang kabundukan. So, yun lamang guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin ulit today. Pabiyahe dito sa Hong Kong. Actually, sobrang bilis lang ng Hong Kong trip ko na to. 3 days lang ako dito. So, may kailangan lang talaga akong bilhin. But I will still try to give more tips kung anong mga pwede natin magawa dito. Pero this is just a quick trip lang talaga. Because it's the holiday season. And then may mga kailangan lang akong bilhin dito. But, ayan. Again, ang Hong Kong. Maraming salamat sa pagsama sa akin today. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!